Hi guys, may ipapakita pala ako sa inyong item dito sa sasakyan natin. So very simple lang siya and malaking tulong to lalo na kapag nagmamaneho tayo sa gabi and madilim na. So ito nga pala yung ilaw para dito sa indicator light ng shift knob natin. So ang sukat pala na itong ilaw is T10. So dati kasi napundi na to. Tapos pinalitan natin siya ng ilaw galing sa Shopee. So blue light siya. So mura lang naman yan. Pero ito, papakita ko sa inyo. Pagka nagbukas tayo ng headlight, kasabay kasi yan talaga. So yan, ganyan siya. So kulay niya is kulay blue. Pero itong reverse drive and yung sports mode lang yung nakikita or yung white lang. Pero dito sa color red, sa park and neutral, hindi siya nakikita, lalo na kapag madilim. Ang gagawin natin is papalitan natin siya ng color white. And ito is nabili ko siya sa accessories shop ng Auto Supply malapit lang dito sa amin. Nabili ko to ng 60 pesos. So white yung color niya, papalitan natin to. So pagka ito pala, para matest nyo if yung pundi lang yung bulb nyo dito, kailangan nyo talaga siyang baklasin. Pero naman kapag hindi naman yung bulb, ang itetest nyo is yung fuse. Yun ang pinaka basic. So madalas naman yun ang lagi natin chinecheck kapag meron problema sa wiring, yung fuse nya. Tapos yung fuse box naman nya is makikita nyo dito sa ilalim ng driver side, sa ilalim lang neto. Tapos yung pinaka diagram nya makikita nyo sa ilalim ng manibela. Nandito siya. Pagka wala naman siyang nandito, meron naman siya dun sa book ng manual natin. So pakita ko sa inyo. Sa pag-check nga pala dito sa fuse box natin, dito siya makikita. Ito, itong amp na number 10. Yung 10 yung amp. So makikita, bibilangin nyo dito 1, 2, 3, 4, 5, pang 5 siya. So makikita nyo siya dito. Pag nagbukas kayo ng headlight, huwag nyo nang pansin na wala tayong gasolina. Ayan, nakikita nyo yung ilaw na yon. Yung ilaw na yan. Yan yung ilaw sa park light natin. And then connected din siya dito sa ilaw ng indicator light na tong shifter. So pag tinanggal natin to, itong 10, ayan, pag tanggal natin to, i-check nyo yung fuse kung buo pa. Pero ito, gumagana naman yung mga indicator light natin. It means na buo pa siya. Pero kapag hindi siya gumagana. So ganito itsura niya. Kahit na mag-shift kayo dito ng pihitin nyo tong headlight natin, hindi lalabas yung indicator light. Dito rin sa shifter, wala rin siya. Kahit na magpihitin natin to, ayan, wala talaga. So ang gagawin nyo, papalitan nyo lang siya. Parehas lang din dapat ng sukat. So dapat 10 din yung ilalagay nyo, and then yung pinakamaliit, ganito yung itsura ng fuse nya. So ibabalik lang natin siya dito sa pang 5. Ayan, dito 1, 2, 3, 4, 5. Ayan, kita nyo ba? Ayan, so nabalik na natin siya. Ito yan. So pag nabalik na natin, check natin ulit yung indicator light ng park light. Ayan, so gumagana na siya. Dito rin sa shifter, ayan, gumagana na rin. So mamaya pakita ko kung paano natin babaklasin itong pinaka center console para maikabit natin tong LED bulb. Pag magbabaklas pala kayo ng center console, i-check nyo muna. Siyempre dapat wala nang laman para yung mga screws like dito matanggal natin. And then ito, meron din screws dito sa likod na kailangan natin matanggal. And then sa harap, ayan. So unahin natin dito. So kailangan lang natin ng Phillips screwdrivers lang naman. So alisin lang natin to. Yan, dalawa lang naman to kailangan natin alisin dito sa loob nitong
center console. So, one hand lang muna tayo, no? Ayan. Cut ko lang muna, tanggalin ko lang to. Tapos, proceed tayo sa kabilang babaklasin. Okay, pagka naalis nyo na yung dalawang screw dito, tatanggalin nyo yung may clip lang dito sa ilalim. Dito sa driver side, may clip doon. Ito. Dito rin sa kabila sa passenger side, tatanggalin nyo lang yan. So, kailangan nyo lang din gumamit ng plastic prying tool para hindi nyo ma-damage yung pinaka-panel. So, alisin lang natin to, then pakita ko sa inyo yung susunod na babaklasin. Ito, na tanggalan natin yung dalawang clip. So, ganito yung itsura nung pinaka-clip dito sa ilalim. Pagtatanggalin nyo yung center console, yan. Ito lang siya. Then, tanggalin natin, next naman is yung ito. Pwede kayong gumamit ng plastic prying tool. Ito, mura lang naman to. Makakabili rin kayo na ito sa Shopee or Lazada. So, ayan, gamitin nyo lang dito para masikwat nyo tong pinaka-plastic panel na to. Then, kailangan nyo lang din to matanggal para mailusot natin tong handbrake. Tapos, meron lang din siyang clip dito para ma-lock lang tong center console. Tapos, pagkahila, ayan, makikita nyo, ganun lang siya. May clip lang din na nag-hold dyan. Hindi nyo na kailangan tanggalin itong shifter. Pero sa ibang model, kailangan siyang tanggalin. Pero dito sa Honda City VX natin, hindi nito kailangan tanggalin. So, alisin lang muna natin to. And medyo umuulan na rin, kaya sarang ko lang tong pintuan. Balikan ko kayo. Dito pala, bago natin pala mahila tong pinaka-center console, meron lang tayong kailangan na alisin na mga sockets dito sa ilalim. Ito yung socket na itong saksakan ng USB port or cigarette lighter port. So, tatanggalin lang tong nasa likuran na itong socket. Tapos, meron lang din tatanggalin dito na plastic. Kailangan na rin gamitan ng prying tool. So, alisin na to. And then, itong cup holder, tatanggalin din to. Para makuha natin yung screw dito na nag-hold dito sa pinaka-center console. Alisin ko lang to. Then, yung isang, ayun, dalawang socket dito sa likuran. Tapos, balikan ko ulit kayo. Sa pagbaklas na itong socket na itong dalawang to, nandito siya sa ilalim, sa likuran niya. Then, ganito yung itsura niya. Itong dalawang to. Ito, tsaka to. Tapos, meron lang din kailangan tanggalin na socket na nakalagay dito. Dito sa may likuran. So, pag natanggal nyo na yan, pwede nyo na siyang hilahin. Para mas mapadali pala yung paghila nyo, ilagay nyo yung shift knob dun sa neutral. Ayan, kapag nabaklas nyo na yung pinaka center console, medyo mahirapan lang kayo kasi hindi nyo rin mailalagay sa neutral yung shifter. Para mailagay nyo naman sa neutral yung shifter, tatanggalin nyo yung cover dito, itong cover na to. Tapos, gamit lang kayo ng Phillips screwdriver, i-push nyo lang to para mapihit nyo yung lock nya dito. Tapos malalagay nyo na siya sa neutral. And then meron lang tong mga clips para maalis nyo to. May mga clips lang to dito, dito, ito, tsaka dito. Maaangat nyo na siya. Tapos i-side nyo lang siya. And then maalis nyo na tong itong pinaka plastic na to. And then yan, makikita nyo na rin to. Ito yung pinalitan natin na ilaw. Ito yung LED bulb nya. So iti-twist nyo lang siya para matanggal nyo. Ayan. Pag natanggal nyo na to, yan, pwede nyo nang palitan yung ilaw. Ito yung galing sa Shopee na binili natin. So ayan, hila lang to. Pagka hila nyo, check nyo lang yung polarity kung nasaan yung contact na tong bakal. And ito, dito nyo makikita, ayan, ito. Focus lang natin. Medyo maliit lang.
So ayan, ayaw talaga mag-focus. Ginawa ko is kinabit na natin siya. Para matest nyo na lang, pwede nyo naman pihitin ito. Para matest nyo kung gumagana yung ilaw. So try natin siya, pihitin natin yung pihitan dito sa headlight. So ayan, umiilaw na siya. And then pwede nyo na ibalik yung center console. Kung paano nyo siya kinabit, binaklas, ganun nyo na rin siya ikakabit. So sundan nyo na lang yung step by step na ginawa natin para mapadali din yung pagbalik nyo nung binaklas natin. So ito, tapos na natin ibalik tong center console. Tapos testing na natin kung ano na itsura, kung nagbago ba or mas maganda. Siyempre color white na yung pinalit natin dito, kanina kasi color blue. So ito, try na natin siya. So ayan, pag nagbukas kayo ng headlight, bubukas na rin tong ayan, indicator light nyo sa shifter. So mas maganda naman siya tignan. At least ito, kita na yung color red na plastic dito, yung sa park and sa neutral. Kumpara naman dun sa kaninang nakalagay na color blue. And galing yun kasi sa Shopee. And hindi ko nagustuhan kasi. Kaya sinubukan ko palitan ng color white. So ganito naman na naging itsura niya. At least mas kita siya compared dun sa isa. So yan. Sa mga gusto magpakabit pala ng ganito, kung tinatamad kayo mag DIY, pwede nyo naman idalhin dito sa akin. Message nyo na lang ako sa Facebook page natin na Enteng Butingting Garage. Meron din pala tayo mga available na Android head unit para dito sa sasakyan natin, Honda City VX variant. Meron din tayo mga available na units na mas mataas na specs and available siya sa lahat ng mga model ng Honda City. So message nyo lang po kami and doon na lang natin pag-usapan kung paano natin siya i-schedule for installation. So yan, thank you po.